tungkol sa paglilibot ng ilang opisyal sa isang barangay sa Quezon City para magpalaganap ng kaalaman tungkol sa breast cancer. Pagpatingin po kayo mamaya. Hi, hello. Kahit yung wala, at least malalaman nila kapag awareness po natin. Diba? Parang Dito nakita ko ang pananaw ng ilang Pinoy tungkol sa sakit na ito. Pagka masyadong malandi ka, yan, magkaroon ka ng breast cancer. Sinasabi natin na wala tayong nararamdaman, pero Ay, sa totoo lang, ayaw ko naman magpa-doktor. Hindi ka natin talaga. Ayaw niyo pong malaman kung may sakit kayo, wala. Lalo sila nagkakasakit. kahit Pero babala ng isang oncologist, hindi dapat baliwalain ang breast cancer. Isa siya sa mga pangunahing sakit, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Isa siyang sakit na hindi lang nakaka-debilitate o nakakasama, kundi nakakamatay. Maraming pinagmumula ng breast cancer, pero pangunahing sanhi ang estrogen, ang hormone na nagpapababae sa isang babae. Kaya kung ikaw ay maagang nagkaregla, matagal magmenopause, matagal bago magkaanak, o may kamag-anak na may cancer, mas maaari kang tamaan ng breast cancer. Ang hindi alam ng marami, ang maagang pagdiskubre ang pinakamabisang panlaban sa breast cancer. Ini-examine ng suso, pati yung area ng kilikilit, saka dito sa base ng leeg, no? For any lumps or kaanumang bukol. Ini-examine din kung may pagbabago sa skin ng suso, kung merong lumalabas na discharge o dugo sa utong, at kung merong asymmetry o hindi pantay na pagbagsak ng suso. Ina-advise na gawin ito sa ika-5 hanggang sa ika-7 araw ng kanilang regla. Sa libreng check-up ng Barangay at Kasuso Foundation, tinuruan silang suriin ang kanilang suso para makapaagad kung may bukol ito. Madalang ang ganitong mga proyekto, kaya ilan sa mga kababaihang dumalo, doon lang nadiskubre na may bukol sila sa suso. Kailangan po kasi breast ultrasound para malaman kasi may nakapang maliliit na bukol. Kasi hindi ko naman po iniisip na pag mahuhulog sa cancer or ganyan. May lang po kasi parang sa nararamdaman ko, parang kumikirot, yung ganyan. Pwede po maalis, bata pa po ako, may mga anak. noon, natatakot talaga ako kung anong naramdaman ko sa dili ko. Ngayon nalaman ko na ganun pala may style na pag-check up. Malaking tulong din talaga. So pagkatapos masuri ng isang espesyalista, normally nagsasuggest ng biopsy para matukoy kung ang isang bukol ay cancerous o hindi. Kung meron lang sanang ganitong programa sa probinsya ni Aling Josephine, maaga sanang nadiskubre ang breast cancer niya. At hindi sana naglilibot ngayon si Aling Presentasyon para maghanap ng pera para sa kapatid. Unang destinasyon ni Aling Presentasyon, ang Philippine Charity Sweepstakes Office, kung saan may pending application sila para sa gamot. Martes, Manlaco, Alexander Rodel. Morning po. In-interview si Aling Presentasyon tungkol sa kalagayan ng kapatid. Sino po ang nag-provide ng insight? Sa totoo lang po, sa labo kami ng aming bukati. Paano ang tulong na ako sa mga kapag-aral? Pero hindi pa ngayon makukuha ang inaasam na tulong. So ito po yung mga telepono po namin sa kanila, follow-up section, tawag-tawag na lang po kayo kung anong magiging result. So ito naman po, ipaparush na lang po kaagad namin para makukuha na kaagad din po kayo ng gamot. Matapos ito, nagpa siyang umuwi ng Laguna si Aling Presentasyon para humingi ng tulong sa ilang kamag-anak. Kaya ko kung pumunta sa Laguna. Kasi medyo naubusan na kami ng ano po talaga, panggastos. Ay medyo lalapit ako sa aking mga anak para meron po akong kaunting panggastos.
po muna ha, kaaso. Kuya! Ay, kamusta na? Ano, ibinabangon ko pa rin. Pero may awa ang Panginoon Diyos, makaka-recover naman yun. Sabi nga ng ate, kung may prutas daw kahit kaunti, wala naman. Na. Sabi ko sa iyo nila, lagi raw tulog yun eh. Tabang na tabang ang Para naman siya magkaroon ng resistensya. Siya, kuya, dadalhin ko na yan. Oo. Tagalan pang Sabi- kasi isang linggo pa nakakatrabaho. Nasa ibang tao ang pag-asa, kaya sabi ko nga Diyos ko, kung kayo merong malalapitan, huwag makaawa na tayo. Talagang tayo, walang magagawa kung tayo lang eh. Tapos palad talaga tayo. Sa kabila ng kahirapan ng kanilang tiyo, nakapagbigay siya ng 1,000 piso na pangpagamot kay Aling Josephine. Sa paglilibot ni Aling presentasyon, napadaan siya sa bahay ng isang kamag-anak na may breast cancer din. Tulad ni Aling Josephine, naubos na ni Helen ang kanyang pera at umaasa na lang sa biyaya ng iba. Anong tulong ang kukuha niyo? Saan po lumalapit yung magulang ko? Nakahingi po ako sa PCSO ng isang cycle. Ano po gumaling? Nang mabalitaan ni Mavic mula sa amin ang kalagayan ni Aling Josephine, nagpa siya itong dalawin ang kapwa niya breast cancer patient. Sabihin mang salat sa pera, mayaman naman sa pagmamalasakit si Mavic. Opo. Ay, sino po si Aling presentasyon ba? Ay, Mavic po. Si Mavic po ako. Nasaan po si Aling Josephine? Josephine! Mavic po ako. Kamusta po? Mabuti naman, no. Kamusta po ang pakiramdam? Malaki naman ang pagbabago. Nakakakain ako ngayon. Ay, yun. Maganda yun. Bagay. Mula nang huli kaming nagkita, mukhang mas magaan ang pakiramdam ni Aling Josephine. Naniniwala rin ho ako. Nakakayanin ko rin. Totoo. Natanggap na raw niya ang tulong na gamot ng PCSO at inihahanda ang kanyang sarili sa darating na chemotherapy. Alam niyo ako, ang inisip ko noon, nung nagka-cancer ako, hindi sakit. Grasya ng Diyos. Inisip ko grasya ng Diyos. May ilang paalala si Mavic para sa mga pagdadaanan ni Aling Josephine. Alam nyo, kaya nung nagka-cancer ako, hindi ko tinanong ang Diyos. Hindi ko tinanong ang Diyos, bakit ako? Bakit ako, Lord? Hindi ko tinanong yun. Basta masabi ko sa inyo, tingnan nyo ako ngayon. Diba, hindi ho ako mukhang may sakit. Stage 4 ho ako. Isinurrender ko yung sarili ko sa Diyos. Hinayaan ko na ang Diyos magpatakbo ng buhay ko. Naghahanap pa rin si Aling Josephine ng sponsor para sa gamot sa butong kinapitan ng cancer cells. Nay, magluluto pa ba ako sa tatay? O order na lang ako. Order na lang tayo. Si Mavic naman, nag-iipon pa rin para sa gamot nilang mag-ina. Sa tindi ng pinagdaanan nila sa buhay, hindi sila ang tipo ng mga babaeng aatras sa laban. Talagang desidido pa ako. Nararamdaman ko naman na may pag-asa pa akong gumaling. Hayaan namin ang cancer problema sa amin. Pag hindi namin pinansin ng cancer, magsasawa at magsasawa yan. Aalis yan. Akala ko dati, katapusan na ng mundo kapag may cancer ka. Hindi pala. Para sa ilang breast cancer patient na nakilala ko, ito ang simula ng bagong pagpapahalaga sa Diyos, sa buhay at sa pamilya. Matigas na ang ulo ko dahil ako ang nakakaramdam eh. Ganyan din ho ako. Ako naman ho, sa nanay ko ganyan. Kumain. Sa iba,
Simula ito ng bagong pagkakaibigan, bagong pangarap, at pag-asa. Busin niyo yan, ha? Busin niyo yan. Alam niyo ba favorite ko itong pansit? Ako din. Pansit, di ba? Ibig sabihin papahaba ng buhay. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness. Si Mickey may kapalit yun.